Parehistro ko yung nabili kong truck. Oh. May bago akong driver. Malupit. Mahilig sa chicks pero wala siyang jowa. Mahilig siya sa chicks pero wala siyang jowa. Yan lang. Ano kaya yun eh, no? Mahilig sa chicks tapos walang jowa. Pwede ba yun? Ayan. Opo naman pero walang jowa. Ito ang tikling, oh. Ayun, ang pupunta ng Antipolo. Pag gusto nyo magsimba sa Antipolo, dito ang daan. Ngayon dito kami. Papunta ng Binangonan. Binangonan, ano? Wow. Ilang taon ka na bang ano? Nag-drive? Oo. Dalawa ka lahat eh. 2 taon na. Dalawa lang. Marami ka na rin na-encounter sa kalsada yan, no? Mainit ang ulo? Ay? Mainit ang ulo? Alam ko na, pag mainit ang ulo, walang jowa. Ganon ba yun? Comment ka kayo dyan sa baba. Pag mainitin daw ang ulo, walang jowa. Kasi ito walang jowa, kaya mainitin siguro ang ulo. Yan, malapit na kami sa may SM Taytay. Totoo kaya yung kasabihan na yan, pag mainitin ang ulo, walang jowa? Ako noon eh, maraming jowa pero mainitin ang ulo. Ha? Totoo kaya yun? Sabi nila, pag mainitin daw ang ulo, lalo na sa kalsada, ano daw, walang jowa. Eh ito, walang jowa. Baka totoo siguro kasi walang jowa ito eh. Marami siyang gusto pero walang jowa. Hey! Mahilig sa chicks pero walang jowa. Ayan, dito na SM Taytay. Ayan. Malaki na rin, oh. Kabilaan siya, oh. Ayan, oh. Ito ang unang-unang ano. Ito ang unang-unang naging SM. Ayan. Tapos nagkaroon ng mga extension. Sabihin malakas yung negosyo nila. Kaya pag ako yumaman, puro building ang ipatayo ko doon sa Pacific Ocean para ano, walang manita doon. Puro building ang itayo ko doon sa Pacific Ocean. Diba? Ang kalaban lang natin doon yung mga pating. Wala doon ano eh, walang buhaya doon eh. Pag dito ka kasi sa ano, pagpatayo ka ng building, daming buhaya. Daming pumupunta sa ano, establishment kung ano-anong hingi na requirements. Diba? Pero pag doon sa Pacific Ocean, pating lang ang kalaban mo doon, walang buhaya. Ito. Yung mga buhaya kasi wala na sa ano, wala na sa yung malalaking ilog sa
malalayong bundok. Wala na, nandito na sa Metro Manila. Yung mga buhaya. Marami yan dito eh. Yan dito. Ito pala mga katatay. Pag gusto nyong mamili ng ano, mga damit dito sa Taytay. Ayan o, dyan o. Ayan, malaki yan o. Simula doon o. Yan, nandito. Mas malaki pa yata ito sa Divisoria eh. Ang kinaganda lang sa Divisoria, maraming ng malalaking building. Dito hindi, maliliit lang yan. Ayan o. So, akala mo palengke yan, pero puro mga tindahan yan ng mga damit. Ayan o. Dito, hanggang doon yan. Ayan o, puro tiyanggi yan o. Ayan. Ayan, dito kayo mamili. Yung mga nagtitinda sa yung mga nagtitinda sa yung mga maliliit na mga tindahan ng mga damit, sadyain nyo na dito. Dahil dito mura, napakamura ng Ayan. Pag makakita kayo ng mahal, murahin nyo para makamura kayo. Di ba? Ganun lang ka simple 'yun. Pag mapunta kayo doon sa dito sa Taytay na mahal ang paninda, para makamura kayo, murahin nyo rin. Di ba? Nakamura na kayo. Ito pala sa bunga ng Taytay, no? Pumupunta ka ba dyan? Noon, pumupunta. Ngayon hindi na. O di wow. Napakadami na rin sasakyan dito sa Taytay, no? Napaka-traffic na rin. Kita nyo yan, no? Traffic na rin. Nandiyan na kaya si paring Arturo? Hindi pa tumatawag, baka nakabalik na yun, eh. Ito kasi siya nakatira. Ang negosyo niya rin yung yung garments. Dumadayo-dayo sila ng mga dumadayo-dayo sila ng mga fiesta. Doon sila nagtitinda. Yung mga basar ba? Basar. Parang ang milyonaryo na yan. May driver ako. Grabe na rin dito ang sa Taytay. Buhay na rin ang negosyo dito. Ito, gasolinahan. Dami ng gasolinahan. Yung Shell, tinapatan na naman ang Caltex. Tapos yung Caltex naman, tatapatan ng Petron. Labas-laban na sila. Tapos lagyan naman ng sea oil dito, mas mababa. Tapos silang tatlo. Ang daming Wilcon dito. Kung may Wilcon dito, di ba? Dalawa. Ito Wilcon pa rin. Mahal na rin siguro ang lupa dito, yan, no? Kasi grabe na rin ang Saka hindi na binaba ang lugar na ito, kaya mahal na ang lupa dito. Dahil kung mga bakat. Oo, ayun, building na naman yun. Saka napaka-traffic na rin dito, yan, no? Mabagal na rin ang takbo. Sa loob ng 2 taon mo na, na pagmamaneho, wala ka pang nakuha na jowa? Siyempre gala yan, alam mo naman ang driver eh. Ay paano pag halimbawa may gusto kang babae, anong ginagawa mo? Tingin-tingin lang. Ay ganon? Hindi mo nililigawan?
driver, di ba? Sabi nga, ang driver, sweet lover eh. Dapat pag ganyan, pag may gusto ka, ligawan mo kagad. Tapos ang sabihin mo, pag ako ang naging jowa mo, wala kang kinabukasan. Di ba? Pag sinagot ka, hindi kanya masisisi bandang huli pag hindi siya yung tawag nito anong tawag nito? Diretsuin mo na kay matrapik. Diba? Nawala tuloy ako sa ganito kasi yan mga katatay. Pag may gusto daw siyang chicks, tinitingnan niya lang. Ngayon, ang turo ko sa kanya, sabihin niya kagad, gusto kitang ligawan. Diba? Tapos, sabihin mo kagad, pag ako sinagot mo, at napangasawa kita, wala kang kinabukasan sa akin. Ibig sabihin, pag naging sila, hindi kanya masisisi na hindi siya yumaman kasi sinabi mo na, tinapat mo na wala siyang kinabukasan sa iyo eh. Tama ba yun? Diba? At least nagsasabi ka ng totoo. Nagsasabi ka ng totoo na wala siyang kinabukasan sa iyo. Di pag ginusto ka niya, walang sisihan. Diba? Sabi nga, sa hirap at ginawa. Marami kasi ngayon, diba? Yung kay Tulpo, pupunta doon, magsusumbong. Ngayon, pag in-interview, bakit? Puro na lang hirap ang naranasan ko eh, diba? Magsusumbong kay Tulpo. Simula na nagsama kami, wala na akong ginhawang naranasan, puro na lang hirap. Okay, pag tinapat mo siya, hindi kanya masisi, hindi kanya maitulpo. Kasi sinabi mo na. Sinabi mo na nagustuhan kanya. Nagsama kayo. Iyon ang totoong magsasama sa hirap ginhawa. Marami kasi kung panoorin mo kay Tulpo, ba't ka nang lalaki? Pag tinanong yung babae, wala, puro na lang pasakit ang ginawa sa akin yan eh. Puro na lang pahirap. Di man lang gumiginhawan ang buhay namin. Di ba? Ngayon, pag sinabi mo sa gusto mong ligawan na wala kang kinabukasan sa akin, pag sinagot ka niya, ay katangahan niya na yun. Di ba? Kasi karamihan mga katatay dyan, di ba, kung nanonood kayo ng YouTube, maraming nagsusumbong doon kay Tulpo na aping-api yung babae, kaya napilitan na lang sumama sa ibang lalaki, mga ganyan na sumbong. Tapos puro na lang hirap, hindi man lang makatikim ng ginhawa, mga ganyan na katwiran ba. Pero ang totoong dahilan talaga, sumama talaga siya sa lalaki, nagkasala siya. Pero hindi mo naman masisi nga, kasi nga, di ba, puro na lang hirap, walang ginhawa. Nakakita siya ng lalaki na pinakain sa Jollibee, ipinasyal sa mall. Di parang nakaramdam siya na, ay, parang langit na yata ang naramdaman ko dito. Kaya yun, natukso. Sumama sa iba yung babae. Kasi nga naman, nung asawa niya siguro, di man lang nakapunta ng simbahan, di man lang naisama sa palengke. Totoo nga naman, naghihirap na nga. Kasi wala nang inisip yung lalaki kasi puro trabaho kung paano mabuhay yung pamilya. Parang nawala na ng oras yung lalaki sa kanyang asawa. Ayun, nakakita ng isinama sa Jollibee. Akala niya
langit na. Yung pala, impyerno pa lang ng umahan. Kasi may pamilya siya eh. Pumunta siya sa impyerno. Kala niya pumunta siya sa langit. Diba? Di pa mga katatay dyan. Kasi kung nanonood kayo sa network ko, mga maliliit na bagay, magsusumbong doon. Puro na lang hirap. Magsumbong yung babae. Diba? Halimbawa, nagpunta kay Turpo, yung babae naman, nagsumbong kay Turpo. Kasi, nangabit yung lalaki. Kasi yun nga eh. Nakakita naman yung lalaki na may pira. Sinamasama doon sa kaladkarin din naman yung lalaki. Ayaw, sumama na sa babae. Parang vice versa lang yan, no? Yung ginagawa ng lalaki, ginagawa ng babae. Pero ang totoo talaga niyan, ang napakasakit. Napakasakit niyan sa babae. Kasi sira talaga ang kinabukasan. Ang lalaki, hindi nabubuntis ang babae nabubuntis. Pag naanak ka nung iba, wala na. Unang-unang apektado doon yung bata. Kasi, pagdating doon sa halimbawa lumalaki na yan. Pagdating doon, yung, alam mo naman ngayong panahon, puso ng bully. Diba? Palaging ang apektado ang bata. Ganon ang nangyayari. Ganun ba? Sige, matraffic naman. Napunta kami doon sa mga babae. Kasi naman itong driver ko walang jowa. Napunta pala doon sa babae yung sapan. Hello! Ay, buntis. Nakatama naman. Kasi totoo naman talaga, nakakasala talaga yung mga babae. Kasi nga, wala nang panahon yung mga lalaki sa kanilang asawa. Puro na lang trabaho kasi ang iniisip paano mabigyan ng magandang buhay. Yung babae, hindi na naisip yung hindi na naisip na mamasyal, di ba? Mamasyal yung pamilya. Kaya yan, nakakita ng yung babae, malibog din yung lalaki, ayun na. Nangyari na ang dapat mangyari. Pero palagi talaga ang talo ang palagi talo ang babae. Kasi ang babae nabubuntis. Ang lalaki hindi. Nakakabuntis lang ang lalaki. Palaging talo. Pero ang pinakatalo doon yung bata. Yung bata ang pinakatalo doon. Kasi laging apektado doon bata, lalo na pag lumalaki. Anong traffic naiba na yung usapan. Ayan, dito na kami, wala nang traffic kaya lang naman napunta doon kasi ma-traffic. Ayan ayan, malapit na ba tayo? Ha? Pagkakaliwa dyan, Montik. Pagkakaliwa? May kaliwaan pa dyan? Pagkanan dyan, kami stop tayo. Okay. Grabe na rin ang luwag dito. Lain mo dito. Luwag na rin ang kalsada dito. Binanguna na ba ito? Angono? Angono? Ayan, dito na kami sa Angono. Parehistro kami ng parehistro ko yung truck ko na napili. Ayan, dito nagutom na ako